Eto mga kababayan, hala, sibak na. Grabe, pinag-aagawan sa Senado. Yan mga kababayan, yan o. People's Choice, Marcoleta. O yan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin yung mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At ito nga mga kababayan, yung sinasabi nating hala, sibak na. O ito po yung balita mga kababayan patungkol po riyan. Ito po ang balita mula sa ABS-CBN News 7 hours ago. International Criminal Court Chief Prosecutor Karim Khan being proved for alleged misconduct is stepping down temporarily. No? Sibak po temporarily. No? His office announced on Friday. International Criminal Court Prosecutor goes on leave. Nakalib pala mga kabayan. Pero dito is stepping down temporarily under proof statement. Ito po yung patungkol na misconduct mga kabayan. Yung sexual misconduct mga karibin natin, no? Na inireklamo sa kanya. So ayan, mukhang nakakarma agad yung ICC, no? Itong prosecutor na ito. Bukod po doon sa pagpataw no? Ni President Donald Trump, no? Dun sa mga sanction, di ba? Yung email niya hindi niya na ma-access, then also the bank accounts mga kabayan. So eto na. Sana tuloy-tuloy lang po, no, itong mga nangyayaring ito para at least makarma, makabawi man lang. Or pero mas maganda sana kung yung mga nagpa-aresto, yung mga umaresto at nagpa-aresto kay former President Duterte ang mabigyan ng sample, di ba? Kasi parang hindi natin nafi-feel eh. Kahit patawan man ng sanction si Karim Khan, no? Kahit anong mangyari kay Karim Khan, parang we're not satisfied because yung mga umaresto, yung nagdala kay former President Duterte doon po sa The Hague, ay eto. Masayang-masaya dito sa Pilipinas. Pero sa bagay, may kinaharap din silang mga kaso dito, no? Although iba lang yung feeling kung sila talaga yung mga trahidor, di ba? Anyway, mga kabayan, ano po ang inyong reaction diyan? I-comment nyo na lang po at eto, pasadahan din po natin yung balitang ito. Grabe ito si Comelec Chairman George Garcia. Ito. Ayon po kay Garcia, pinakamabilis sa kasaysayan po ito ng ating canvassing. Pinakamabilis. So ito na yung pinakamabilis. Ang tanong, ito rin ba yung pinaka-secured? Wala kaming pakialam sa bilis eh. Yung concern ng taong bayan is kung secured ba yung sistema? Wala bang dayaan na nangyari? Kasi aanhin mo naman ang mabilis. Kung mayroon naman palang bahid ng something, 'di ba? Dayaan or something na, 'di ba? Di bali ng mabagal. Di ba? Sabi nga ng iba, mag-manual counting na lang tayo, 'di ba? Kahit mabagal, at least sure, 'di ba? Na kung sino talaga yung isinulat ng tao, siya po ang makakount. Pinakamabilis sa kasaysayan, pero dapat ang concern mo, Garcia, hindi yung bilis eh. Security dapat, 'di ba? Dapat sabihin mo, ito yung pinaka-secured. Bakit hindi mo masabing ito yung pinaka-secured? Bakit hindi ba secured? Sabagay, paano magiging secured mga kabayan? 'Di ba yung balita po sa Bombo Radyo? Sabi po doon ay 5 million duplicate votes, 'di ba? 5 million daw yung na-duplicate na votes mga kabayan. So, where is the security?
We don't care about the fastest or gaano ka kabilis, mga kababayan. Kung hindi ka naman secured at hindi ka sigurado at mayroon doubt yung taong bayan that there is something wrong dyan sa napakabilis na sinasabi mo. Napakabilis na canvassing, di ba? Useless. Di ba? Importante sa amin ang security. Hindi po yung gaano kabilis, di ba? Di ba na truthfulness din, di ba? Bukod sa security, truthfulness, nandyan na yan sama na yan. Sabi nga ng ating mga kababayan, sige, mag-manual counting na lang tayo kahit matagal, importante, tapat, no? At truthful yung resulta. Hindi madaya-daya, di ba? Yan mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong si President Bongbong Marcos Jr. Ito po ang sabi niya mga kababayan, no? Sa gobyernong tapat, kasama ang lahat, PBBM. Alright. Sabi po dito, the newly elected regardless of the party or coalition, I extend my hand. Let us move forward together, sabi po ni President Bongbong Marcos Jr. With open minds and a common purpose. Common purpose, mga kababayan. Anong purpose? Sige nga, magbigay kayo ng purpose ng administrasyong ito. Okay. Sa bagay, common purpose nila ngayon yan. Sa gobyernong tapat, kasama ang lahat, saad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Okay. Palakpakan natin. Palakpakan naman natin minsan. Huwag puro di ba? Pero, ito yung gusto kong i-point out dito. Their common minds, their open minds, and common purpose. So what is the purpose, mga kababayan? Sige nga, magbigay kayo ng purpose ng administrasyong ito. Ito, dalawa lang po yung naisip ko no? Based on their actions na ginawa in the past few years. Una, pin down Duterte, di ba? Mawala sa politika ang mga Duterte. Pangalawa, ano naisip yung purpose nila? Ayuda. Pag ayuda po ang naiisip natin, what is your impression, di ba? Ang impression ko po diyan, corruption, no? Maybe that is their ito opinion lang natin to ba? Maybe that is their purpose. Pin down Duterte and corruption, no? So wala naman silang war on drugs, di ba? Wala ang ganun. So, yan po ang nakikita natin purpose na sinasabi dito. Or sinasabi natin based on their statement, mga kababayan. Kayo, ano po ang purpose ng gobyernong ito? I-comment nyo na mga karibin natin. So, ito, pasadahan din. Ito na naman si General Nicolas Torre. May bagong tatrabahuin si General Torre. At yan po ay si Atty. Harry Roque. Ito mga kababayan, mula po sa bomboradio.com. General Nicolas Torre, siniguro ang pagtutok sa tuluyang pagkakaaresto kay Atty. Roque. Di ba? Ito, ano na naman uma-action na naman si General Torre, mga kababayan. Sana lang ang gagawin po ninyo ay based on the Constitution, based on the law, no? Para hindi po kayo nagkakaproblema like yung ginawa ninyo. Kasi whether or not may kasalanan po itong taong ito, dapat yung pagpapatupad ninyo ng batas ay based on the Constitution and the law, mga kababayan, di ba? Hindi tulad ng ginawa niyo kay former President Duterte, baka ganun din ang gawin niyo, tutuluyan ka na ng Senado. Di ba? Baka tuluyan ka na ng Senado. Tuluyan ka na ni Senator Marcos, di ba? Anyway, ano pong yung opinion dyan? Ito, sa Torre, may bagong mission na naman at yan po ay si Harry Roque, mga kababayan. Naalala nyo, di ba? Naalala nyo, unang mission ni General Torre, si Pastor Quebuloy, di ba? Yun po ang unang mission niya. Pangalawang naging mission ni Torre, si former President Duterte. Ngayon po, pangatlong mission ni Torre, eto, si Atty. Harry Roque. Let's see what's going to happen, mga karabin natin. Alright? Huwag natin pangunahan yung mga gagawin nila. Pero tayo po ay nagpapaalala lang, di ba? Na sana kung ano man ang gawin nila,
based on the law, mga kabayan. Alright? Ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. At eto pa. Ito po ang hindi ko makakalimutan sa pangangampanya ni Tito Soto. Kasi si Tito Soto, mga kabayan, ngayon ay, di ba, mukhang gusto niya na namang maging Senate President, mga kabayan. Nagpapasa rin, kung baga, na kung susuportahan daw siya ng kanyang mga kasamahan sa Senado, ay gusto niya pa rin maging Senate President. Yan, mga kabayan. Pero, eto sa thumbnail natin, no? Oh, yung People's Choice ay si Senator Rodante Marcoleta, no? Wala, tingnan niyo sa ibang mga sa ibang mga content creators, no? Tingnan niyo po lahat pag nag-content po sila about the Senate presidency, no? Yung mga comment doon lumalabas talaga si Congressman Senator Rodante. Ito na ano pa tayo, no? Pasensya na po. Patawad po, Senator Rodante Marcoleta. Nalilito pa kami hanggang ngayon kasi nasanay po kami, no? Pero anyway, dapat sanayin na rin po natin ang mga sarili natin na tawaging Senator Rodante Marcoleta, no? And in the future, Senate President Rodante Marcoleta. All right. Ano po ang inyong ito pala yung hindi ko pa nababasa yung pangako ni Soto. Sabi niya po dito, kung papalaring makabalik sa Senado, hindi ko kukunin ang aking sweldo. Yan hindi niya kukunin ang sweldo niya. So meaning hindi libre po ang pagsiservisyo ngayon ni Senator Soto, mga kababayan. Sabi niya dito, ibibigay ko ito sa mga mahihirap na estudyante para sa kanilang pag-aaral. Palakpakan po natin. Ngayon pa lang, papalakpakan na po namin yung inyong pangako at sana po ay matupad. Ang problema, mga kababayan, diba, may problema po dito. Saan po kukuha ng pangkabuhayan? Diba? Si Tito Soto. Baka naisip nyo ba yung naisip ko? Baka baka maka 10 times scatter. Baka maka 10 times, sorry for the word, no? Dapat hindi ko na pronounce, baka maraming maglaro, di ba? Well, anyway, ang iniisip ko lang, saan kukuha siya ng ikabubuhay nila? Di ba? Kung libre ang kanyang pagsiservisyo. What I'm thinking, mga kabayan, baka 10 times ang gusto ni Soto. Dapat si Soto, mga kabayan, hindi na ito bigyan ng mga project. Baka kasi doon kunin diba? Baka doon kunin yung mga yung sweldo niya, lagot na. Anyway, sana matupad ang pangakong ito. Abang-abangan lang po natin, mga kabayan, yung mga estudyante dyan. Mag-message na kayo ngayon pa lang kay Senator Soto para mailista na kayo. Alright? Ito pa, mga kabayan, ito talaga. Sino ba ito? Si Kong JJ Suarez. Ito po ang statement ni Congressman JJ Suarez. Sabi niya po, kita naman natin ang performance ng House of Representatives. Nakita rin natin paano naging leader si Speaker Martin. We fully support the leadership of Speaker Martin. Talagang susuportahan nyo yan. Diba? Diyan kayo kumukuha ng ikabubuhay ninyo. No? Diyan kayo kumukuha ng budget. Si Speaker ang nag-a-approve ng mga budget. Diba, mga kabayan? Ngayon, si Suarez nagsisip-sip na naman kay Speaker. Baka, diba? Anyway, mga kababayan, may performance ba ang House of Representatives? Ang performance lang naman ng House of Representatives ay mag-imbestiga ng sa mga Duterte, no? Kung ano-ano lang ang mga issue na ipinupukol nila sa Duterte, then investigate agad, no? Tulad po ng mga vloggers na pro Duterte, di ba? Imbestiga agad. Yan po ang mga performance ng natin, ng House of Representatives. Nako. Sana maiba naman po yung performance ninyo ngayong 20th Congress, no? Magbago na kayo.
Magbago na po kayo para naman sa bayan yung gawin ninyo, hindi yung mga pansariling ano lang, di ba? No. Ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play ang video ay eto po. Gabriela asked COMELEC to look into alleged discrepancy in election 2025 vote counts. Nako, parehas lang ito. Etong Gabriela ito mga kabayan, no? Itong sino ba itong nila? Representative, nakalimutan pangalan nito. Anyway, yan ha. Gabriela Women's Party List sent a formal letter to a commission on election requesting an investigation into alleged discrepancy in vote count during the midterm election last May 12. Ito, ang sinasabi ko kanina parehas po ito ni Coco Pimentel mga kababayan. Ayaw tanggapin ang kanilang pagkatalo. Si Coco Pimentel pina-update yung disqualification ni Chodoro, di ba? Ngayon naman, ito naman, pinaiimbestigahan yung midterm. Alam mo, Gabriela, no? Kung iimbestigahan lahat, yung sa inyo lang, dapat lahat. Di ba? Malay natin, may pumasok pang mga, kung gusto nyo, mag-manual counting di ba? Yun nga kahit matagal, basta sigurado lang, baka marami pang pumasok na Duterte. Baka masyak tayo, Duterte pala nang nanalo. Di ba? Anyway, mga karbi natin, ano po ngayong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Itong nakakagulat. Viral at trending sa mundo ng social media ang di mo balitang kung hindi mo kayang gampanan ang trabaho mo ay dapat ibigay mo na lang ito sa deserving na tao. Kung hindi ka marunong manindigan at gawin ang tamang proseso, lumayas ka na lang sa Senado. Ito rin yung sigaw na marami sa ating mga kababayan matapos manalo sa pagka-senador si Rodante Marcoleta ay usap-usapan ngayon sa mundo ng social media ang di mo posibleng pagpapapalit ng liderato na mangyayari sa Senado pagbabalik na ang session ng mga dating senador at bagong senador. Kaya naman panawagan marami sa ating mga kababayan na sana'y bumaba na lang raw sa puwesto ang kasalukuyang Senate President at ipalit ang bagong senador na walang iba kundi si Senator Rodante Marcoleta. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, sa wakas, good news, Senator Rodante Marcoleta, isa ng ganap na senador, minahal at binoto ng buong Pilipinas matapos pagtulungan ng mga kapwa niya kongresista at tanggalin sa kanyang mga komite sa Kongreso, duruin at hamunin pa ng suntukan ng mga tuta ni Tambaloslos. Nagwagi ang inapi at posibleng maging susunod na Senate President ng Senado. Ayon pa sa patanong na online post ni Optic Politics sa kanyang official FB page, pabor ba kayo Rodante Marcoleta as the next Senate President of the Republic? Magkaroon ng bagong Senate President, sino? End quote. Matapos nga naging post na ito ni Optic Politics Online, ay matapang na pinatunayan naman ito na nagbigay naman ng opinyon ang batikang journalist at solid videos na si Jay Sonsa sa kanyang FB account at ayon pa sa kanya, "Hello Batasan, you have a problem." Para kay Martin Romualdez at sa kanyang mga asong congressman, "Look what you have done for being brazenly arrogant. You just made a small fry partyless represented by giant national political figure and a political hero." Attorney Rodante Dizon Marcoleta represented sa party list, inalisan ng posisyon sa 19th Congress, inalisan ng membership sa iba't ibang committee at dinuro-duro at hinamon pa ng suntukan. Inalisan ng karapatan na magkapagsalita o makipagbahagi man lang sa mga hearing ng Quadcom at Tricom at higit sa lahat hinamak ang gusto ang hindi lang binigyan at pinagkaitan pa ng hopya. Masdan kung ano ang naging kapalit ng inyong pambabastos sa kanya. Look at him now. Naging pambansang simangot, tagapagtanggol ng most trusted and most loved Vice President, unelected by 32 million Filipinos, Attorney Sara Duterte, the 1987 Constitution and the law.
Isa na siyang senador, posisyon na minsan minithin ng inaambisyon ni Speaker Martin Romualdez at hindi niya napagtagumpayan. Senator Dante Madison Marcoleta, the distinguished gentleman from Tarlac, Pampanga, and the Republic of the Philippines, members of the upper chamber of the 20th Congress. Hello Batasan, you have a problem? End quote. Matapos nga lumabas sa balitang So yan mga kababayan, talagang people's choice to be Senate President itong si Senator Rodante Marcoleta. Pero nakakaano lang, no, na, ano kaya ang feeling ni Senator Tito Soto, no? Dito po sa, siguro ko nababasa niya rin naman yung mga komento ng mga ating mga kababayan na talagang gustong-gusto nilang maging Senate President. Itong si Senator Rodante Marcoleta, yan mga kababayan, no? Tayo rin dito sa ating munting channel mga kababayan, ganun din po ang ating pananaw na mas magandang maging Senate President si Senator Rodante Marcoleta kaysa sa sino man dyan sa sa Senado, di ba? Kasi subok na natin to mula pa sa panahon ni former President Duterte, lumalaban na po ito sa mga katiwalian mga kababayan. Kaya people's choice mga kababayan, people's choice po talaga si Senator Rodante Marcoleta. Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa walaan